Ang kagandahan dito, meron siyang itinuturo sa bawat EV owner. Comes in overtaking. Hindi ka naman mapapahiya dito kahit eco lang yung gamit mo. EV, ito, at ibabalik na natin itong BYD Dolphin. So, 7 days din sa akin to. Mamaya kukwento natin kay EV habang nakasakay tayo kung ano yung mga experience ko sa paggamit nitong BYD Dolphin. Yun muna sa ngayon. Tara, let's go! Hey ka-EV, ayan, on the way na tayo papuntang BYD Greenfield, Mandaluyong. Babalik na natin ka-EV itong EV na ito. So, yun nga, medyo napamahal na sa atin tong Dolphin. Anyway, actually 7 days ko rin tong ginamit. Nasulit ko talaga tong Dolphin. So, talagang na-experience ko yung mga na-experience ng mga EV owner. Okay? So, anyway, dito ikukwento natin yung experience natin tungkol sa paggamit ng EV. At ang kagandahan dito, meron siyang itinuturo sa bawat EV owner o sa mga bibili ng electric vehicle. So, isa na ako sa may natutunan pagdating sa paggamit ng EV. Bukod sa eco-friendly na wala namang usok to, di ba? So, ang isa sa malaking naituro sa akin nitong EV to save more energy in your driving. Based on my experience, ay na-experience ko siguro na-experience na rin ng yung mga EV owner dyan. Naging alalay ako magmaneho, hindi ako ganun nakabilis kung magmaneho to save more energy para maging matipid na driver tayo pagdating sa pagkonsumo ng energy. So, yan, in my experience, mas mapapahaba mo kung yung pagmamaneho mo ay maayos at syempre, at kung hindi masyadong matraffic, di ba? Kasi pag matraffic masyado, iba naman din yung computation doon maski sa mga gasoline engine. So, yun ang nakakatuwa na sobrang natulungan ako for me as a driver na maging mahinahon mag-drive at maging matipid, di ba? Kung interesado ka ka-EV sa mga ganitong klaseng content about electric vehicle, please subscribe sa ating YouTube channel and other social media account. Meron tayo sa Facebook, TikTok at Instagram. Scroll mo na rin ang bawat video section at i-like ang video na ito bilang suporta at tulong sa ating channel. Let's go! Ka-EV, yung power nito ay napaka-seamless. So, tuloy-tuloy lang talaga when it comes in overtaking. Hindi ka naman mapapahiya dito kahit eco lang yung gamit mo. Bukod sa seamless at smooth na rin yung pag-drive natin nitong EV, ay kapansin-pansin yung stability niya pagdating sa mga NLEX, ganyan, sa mga expressway. Natuwa ako at nagulat ako actually na hindi ko na-expect na ganon kaganda yung performance niya pagdating sa mga expressway. So, mapapansin mo yon. So, sa mga hindi pa po nakakapag-test drive ng EV, pwede kayo mag-book actually dito sa BYD Greenfield, Mandaluyong para ma-experience nyo yung aking na-experience pagdating sa pagdadrive ng EV. At sa suspension, very decent naman. So, pagdating sa mga lubak, sa mga dugtungan ng mga kalsada, ay hindi mo naman masyadong maririnig. At sa NVH nito, sobrang tahimik lang at walang masyadong dinig sa labas. Yun, hindi naman mawawala kung minsan ay maririnig mo yung mga malalakas na tambutso, kagaya ng mga jeep, di ba? Ang iingay, katulad niyan. Meron tayo. Pero at least, hindi siya ganun kaingay, di ba? Pag-usapan naman natin yung braking system. Okay, naka-ventilated naman din itong sa front at sa rear niya ay naka-disc. At least disc brake, di ba? So, medyo makapit na yan kumpara sa mga drum brake na nauso. Kating sa handling nito ka-EV, napaka-smooth, napakalambot ng kanyang manubela,
At syempre, naka-leather wrap na rin naman itong manibela niya. So, maganda rin ito. Ating sa sitting position mo rito, yun, mararamdaman mo yung komportable yung mga upuan niya. Very huggable ba? Kasi nga, meron siya dito sa gilid na, yun nga, parang siya yung nag-hug sa iyo. And hindi siya nakakapagod. Bakit? Kasi hindi mo ramdam yung makina eh. Unlike sa ibang ginagamit natin, yung traditional engine natin, talagang yung drag ng makina, ramdam mo rin minsan dito sa loob. Napansin ko sa paggamit ng EV. Kasi eto, first time ko rin naman gumamit ng EV na naglast ako ng at least 7 days. Are you always stressed about your office printer and always running out of ink? SMRG offering a printer for rent, unlimited ink and no maintenance. Please call our contact number or message us on Facebook page. Thank you. Pagdating naman sa space nitong EV, sobrang luwag din. Sabi nga sa misis ko, ba't ang layo mo sa akin? Ibig sabihin kay EV, medyo sanay kami doon sa dati namin ginagamit na medyo halos magkadikit. Pero ito, ay malayo. Ang layo namin sa isa't isa. So, hindi lang ako nakapansin, maski siya. At sa likod, napaka-spacious din. So, sa review natin, papakita natin yung aking tuhod doon kung gaano siya sa spacious, no? And of course, ang nagustuhan ko rito, yung interior din nito na yung combination ng brown at ng blue. So, sobrang ganda. Sabi nga ng isang friend ko, mas maganda pa yung sayo kesa dito Diba? So, napansin niya rin yung interior design nitong EV na ito. So, lahat naman na halos ng EV ay magaganda na yung mga interior design. So, yun din ang napansin ko sa mga EV na ginagamit ko or na-review or at na-test drive ko na. At isa pa pala dito, ka-EV na gusto ko ay meron siyang regen na kapag, yun nga, pag may nakikita na ako stoplight o alam kong pa-stop na ako, ay talagang gamit na gamit yung regen nito kasi pinapabayaan ko lang siya. So, isa yun sa klase ng pagtitipid ko na ginawa dito. Lalo na pagpababa at ginagamit ko yung larger mode niya para dun sa kanyang regen para mas maraming ma-produce o ma-regen na kuryente para sa ating baterya, di ba? Unless, yun ang isa sa mga style na pwede mong gawin kapag ikaw ay naka-EV. Sa mga ka-EV natin dyan na EV owners na. So, eto, 7 days experience ko lang naman ito. At kaya ito yung mga experience ko sa paggamit itong EV. But kayo ay siguro is more than 1 month or yung iba dyan is 1 year may gitna na EV owner. So, mas marami kayong naging experience patungkol sa paggamit ng EV. Ano ba yung pwede nyong maituro or maisuggest or kung ano yung gusto nyong ipaalam sa mga hindi pa EV owners, ay comment nyo naman dyan sa ating comment box dyan sa ating channel. So, para mapag-usapan naman natin at mabasa din ng iba yung mga ginagawa nyong strategy kung paano kayo makapag-save ng energy gamit yung regen or kung ano pa yung ginagamit nyong style. Pagdating naman sa pag-charge, wala naman akong charging station na naka-install dun sa bahay. So, ang ginagawa ko, punta lang ako ng SM, yun, libre pa. So, tinatry ko doon at nakadalawang beses akong nag-charge din sa Ayala Mall sa Manila Bay. So, 2 times kong na-try yung kanyang CCS2 charging station, yung super charge niya. Siguro, mga 1 oras, kung nasa level mo is 30% or 20 to 30%, 1 hour lang is full charge na. Ang maganda rito ay wala pang bayad doon. So, libre lang. Akala ko nga nung una, dahil pinapakonnect niya yung GCash ko, ay may bayad. So, pero wala Wala namang siningil sa akin. 0 naman yung total. So, wala akong binayaran. Gandahan, magno-notify naman yung app nung eBro kapag full charge na yung EV mo. So, pwede mo na siyang puntahan at ilipat ng ibang parking. Kasi nga, marami tayong mga ka-EV dyan na gumagamit din ng charging station. Mahalaga na tayong mga EV owner ay maging responsible pagdating sa pag-charge sa mga public charging station na katulad dyan sa Manila Bay. Dating naman sa eBro app, you can download sa Play Store kung naka-Android ka at kung sa iPhone, hindi ko sure kung paano mag-download kasi di tayo natin ng iPhone. But, madali lang siguro yon. Pag na-download mo na
yun, mag-login ka lang using your email. Then, after that, i-scan mo lang yung QR code nung charging station. Then, after nun, preparing. So, medyo mag-aantay ka nga lang ng ilang segundo. Siguro mga 30 seconds yata yung aking pag-aantay doon. So, preparing hanggang sa mag-connect na yung EV at yung charging station. So, okay na. Tapos, yun nga, mababantayan mo naman yung kilowatt dun sa iyong, sa iyong app kung ilan na yung mga na-transfer na kuryente. So, yun nga, sa dulo rin ay magno-notify kung finished na or pwede mo nang i-unplug yung EV mo dun sa charging station. At isa pa palang experience ko dito sa paggamit ng EV, kapag nasa mga parking area ka or sa mga matataong lugar na nakapark, ay talagang hindi may iwasan na makaagaw ng atensyon sa iba. So, ang daming mga tanong at mga nagtatanong dito, di lang isang beses yan. Most of the time, kapag ako ay nakapark sa isang mall or somewhere else na nakapark ako na may katabi at may tao doon, ay natatanong ako about sa kilometers, yung top range, sa speed, yung battery ba, ganyan and all. Napakaraming tanong na nasagot naman din natin sa kanila. At yun nga, syempre, yung presyo, tinatanong nila. 6 minutes away na lang ako from the BYD Greenfield Mandaluyong. At dito tayo sa flyover. So, paliko na rin tayo sa Sheridan Road. Alam na, BYD Dolphin, hanggang sa muli. Ito, malapit na tayo sa BYD Mandaluyong. I think mga isang kanto na lang. After nito, ayun na, BYD Mandaluyong na. So again, I'm Mark from Go E-Vehicle. Kung gusto nyo naman ganitong klaseng content about electric vehicle, review, test drive, ay mag-subscribe na sa ating YouTube at other social media account na itong ating channel, Go E-Vehicle, Electric Vehicle Channel. Again, salamat nga pala sa BYD Mandaluyong sa pagpapahiram nitong BYD Dolphin. Special mention kay Ma'am Rochelle at kay Sir Miko David. Okay? Tara, ka-EV. Let's go!